Naging official na nga si Senator Villanueva has joined the camp of Senator Win Gatchalian. Was I disappointed? Yes. Was I surprised? No. Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Bago pa man dumating po ang araw na ito, there has been telltale signs na babaliktad na itong si Joel Villanueva. At couple of days ago, nilabas ko nga yan, naglabas ng pahayag si Senator Villanueva na sinabi ko na narinig ko siyang nagsalita si Senator Villanueva, marami siyang salita na ginamit pero tila parang wala siyang sinasabi. At alam na natin noon na ito ay tungkol sa mga pananakot na mga kaso na isasampa kagaya ng pinahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, kagaya ng nangyari kay Jinggoy Estrada. Pero dalawang senador, magkaiba ang naging resulta. Yung isa, hindi naman mananampalataya o nagsasabing siya ay Kristiyano, at yung isa ay Kristiyano, sumisigaw sa pulpito, may hawak na Biblia, naiiyak tuwing pinag-uusapan ang katarungan at katwiran. Pero yung isa ay tahimik na tinanggap ang anumang sasapitin niya at mas pinili na makipaglaban kaysa yumukod doon sa mga nananakot sa kanya. At yung isa ay tila parang bumigay na doon sa pressure ng pananakot. At sa kanyang pagbabalik doon sa Senado, muli babasahin ninyo yung body language ni Senator Joel Villanueva. Yung mga taong kumakamay sa kanya, parang imbis na maging masaya, ay parang nalungkot pa. Tingnan nyo yung mukha ni Kiko Pangilinan. Sabagay, lagi naman mukhang malungkot yun. Pero sana maisip ni Senator Villanueva na bawat tao na kumamay sa kanya, yumakap sa kanya, ngumiti doon, ay hindi niya totoong kaibigan. Kasi alam nila ang dahilan kung bakit siya naroroon. At sila rin ang dahilan kung bakit siya naroroon at bakit siya kailangan magpalit ng kanyang kampo. Ang mas nakalulungkot po dito ay winarningan ko na ito noon na yung gagawin ni Senator Villanueva will have not only political implications, but also implications for his church and the congregation, the JIL. The JIL is probably the biggest born-again Christian organization or church in the Philippines. But with this, I think marami ang madidisappoint. As a matter of fact, marami na ako nare-receive na message ngayon ng mga miyembro ng kapatiran na disappoint dito sa sitwasyon na ito. At meron din mga nag-message sa akin kahapon na sinasabi na mali daw ako na personal daw nilang nakausap si Senator Villanueva at inassure sila na hindi siya magpapalit ng kampo. Eh paano na yan? Nagpalit na nga ng kampo. Ang naging tugon ko lang sa kanila, sige po, tingnan na lang natin bukas. At eto na yung bukas. At hindi po tayo nagkamali. At hindi rin ako nagkamali doon sa magiging epekto nito. Marami tayong mga nabasang mga memes na yung JIL pinalitan na ng pangalan, may mga moniker na ilalagay kay Joel Villanueva, BBM is Lord, kaya ako nalulungkot doon kasi pati yung pangalan ng Panginoon ay nalagay sa katuya-tuyang sitwasyon. At ang naglagay sa Panginoon sa atin sa ganitong katatayuan ay yung pahayag mismo ni Joel Villanueva na sinasabi niya susundin niya ang konsensya at ang will ng Panginoon. Ngayon, nadamay pa ang Panginoon dito sa ginawa niya. Ngayon, ang excuse niya, kaya ako ginawa ito ang gusto ng Panginoon para sa kanya. Well, kung eventually ay mapapatunayan na kung magkaroon man ito ng kaso, paano kung mapatunayan na mayroon kang totoong partisipasyon doon sa katiwalian? Kasi may mga testigo na nagsasabi na ikaw ay may partisipasyon doon sa katiwalian. At sinasabi ng ombudsman na ikaw ay kakasuhan ng plunder. Halimbawa na lang, naganap yung pagkakaso sa iyo ng plunder at napatunayan na may kasalanan ka. Will pa ba ng Panginoon yon? Ikalawa, kung hindi naman ikaw
masampahan ng kaso dahil sa paglipat mo ng kampo, will pa rin ba ng Panginoon yan na matabunan yung mga testigo laban sa iyo at yung kaso ng plunder ay mawala na dahil sa iyong paglipat ng kampo? Will pa ba yan ng Panginoon? And that is the bad thing about, using the name of the Lord in your political decisions. Sana kung gagawa kayo ng desisyon na ganyan, tindigan nyo na lang yan base sa mga legal ninyong basyan. Okay lang yan kung ikaw ay nagkakalat ng salita ng Panginoon o ikaw ay gumaganap na yung misyon bilang isang pastor. You invoke the name of the Lord any time of the day. But every time that you make a political decision such as this, paglipat ng kampo at gagamitin yung pangalan ng Panginoon, gagawing excuse yan kasi itong will ng Panginoon, that is nothing short of blasphemy. At gagawa ka ng isang kasinungalingan, gagamitin mo pa yung pangalan ng ating Panginoon. That's why I've been asking for prayers since several days ago. Prayers for Senator Villanueva and prayers for the Villanueva family and also for the JIL. Marami po tayong mga kaibigan, mga kapatid na naglilingkod sa JIL. And I know many of them are disappointed. They are disappointed because alam naman ng lahat that if you take this arrangement with this administration, ang malinaw dyan ay tila meron kang pinagtatakpan na katiwalian. At sinasabi nila, mabuti pa si Jinggoy. Bagamat hindi nagpo-profess na siya ay Kristiyano o mananampalataya, nanatili siyang matibay. Maraming mga pagwawangis din na ginagawa ang mga tao, kagaya nila Apostol Pablo at mga disipulo ng Panginoon. Halos lahat sila ay nakulong. They were persecuted for being Christians. And yet, they did not relent kasi nagtiwala sila sa gagawin ng Panginoon. Iyon ang totoong will ng Panginoon. And even if they died for their cause, sa pagkakalat nila ng salita ng Panginoon, ay tinanggap nila iyon ng maluwag. Many great leaders in the Philippines, many senators, ang panahon ng martial law ay mga nakulong. Kasama dyan sila Ninoy Aquino, si Nene Pimentel, sila Jovito Salonga, many others, sina Pepe Jocno, sina Chino Roses, and many other, sina Tanyada, many luminaries, na yung kanilang mga anak ngayon ay nakakampi dito ngayon sa administrasyon. But these are the gentlemen na dapat nating hangaan because in the face of threats against their personal security and liberty, they decided to stand their ground. Hindi po nagkaroon ng issue ng katiwalian ang mga senador, mga leader na binanggit ko noon. Sila po ay ikinulong dahil sa kanilang paniniwala. Pero ito kakaiba. Yung mga senador, inaakusahan ng kung ano-anong katiwalian ng pagnanakaw. Totoo yan o hindi, ibig sabihin nito, may dahilan kung bakit ikaw ay natatakot dahil merong isang senador na tinakot din pero hindi bumigay at hindi natakot. I just hope that the JIL will be able to survive through this and absorb this attack from the enemy. Hindi lamang po ang JIL ang under attack dito. It's the entire Christendom, institutions, churches. Nakikita ninyo yung paghahati-hati at kung paano nawawalan ng moral ascendancy and authority ang mga simbahan sa panahon na ito sapagkat nai-involve ang mga leader nito sa mga katiwalian. But hindi po ito ang mga kagaya ni Senator Villanueva, nila Congressman Abante. This is not a general categorization of who we are as a nation, of who we are as Christians. Maraming nagsasabi wala na pag-asa ang Pilipinas. Sabi ko, huwag kayong susuko, meron pa. Hanggat meron tayong tunay na Panginoon, meron pang pag-asa para sa Pilipinas. Kailangan lang patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magmasid, patuloy tayong makialam, patuloy tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.